9 milyong Pilipino ang nagtatrabaho bilang OFW sa ibang bansa. Yung iba, nakakaipon, napapaunlad ang buhay ng pamilya. Ngunit, marami din ang biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Umuuwing tuliro, luhaan at baon pa sa utang. Noon hanggang ngayon, isang pangalan ang naninindigan para sa OFWs. Ople, siya ang kagapay mo. Ople, atin ang OFW. Ople, sigurado ang trabaho, siya'y makamanggagawa. Kay Toots Ople tayo. Ople, siya ang kaagapay mo. Susan Toots Ople, anak ni Ka Blas, makamanggagawa. Ibalik ang Ople sa Senado. Anak sa Hong Kong, sa Singapore, sa Middle East. Ilan sa inyo ang gusto mag-abroad? Bilang mga OFWs. Sa araw-araw po ng ginawa ng Panginoon, halos araw-araw na lang, may natatanggap po si Susan Ople na tawag, umiiyak ng mga nanay, pinapauwi yung mga anak dahil namamaltrato sa Saudi Arabia. Mga asawa na hindi alam kung nasa na ang kanilang mahal na esposo. Mga anak na naghihintay ng sustento sa kanilang mga ama. Hanggang kailan na lang po ba na ang ating mga OFWs sa labas ng bansa at dito ang kanilang mga pamilya? Hanggang kailan na lang po ba laging naghihintay na lamang ng atensyon sa ating gobyerno? Sabi po natin, sila ang mga bagong bayani. Pero kung tatanungin mo sila, nararamdaman nyo ba na kayo talaga ay mga bagong bayani? Iiling lang po yan sa inyo at sasabihin, hindi. Dahil ang totoo niyan, ang budget ng Department of Foreign Affairs at ang budget ng Department of Labor and Employment, hindi man lang kasama sa 10 pinakamalaki ang budgets sa ating pamahalaan. At ang totoo din yan, magkukunsyaba madalas ang nagpapautang sa OFW at nagpapaalis sa OFW. Meron ng placement fee sa recruitment agency. May cut pa dun sa lending company. Yan pong sa buwatan na yan, ang gustong tigilan, wasakin ni Susan Ople. At mga kaibigan, alam na alam ng gobyerno, ilan ang umaalis papuntang abroad? 3,000 araw-araw. Tatay nasa Saudi, nanay nasa Hong Kong, bunsong anak nag-aaral para maging nurse balang araw. Ang mga pangarap natin, kahit na mga munting mga Pilipino, mga paslit na bata, nakatali na sa pasaporte at sa visa, papaalis, papalayo ng bansa. Hanggang kailan makikisilong ang mga Pilipinong manggagawa sa ekonomiya ng mas mauunlad na bansa? Yan po ang dapat natin baguhin. Kaya si Susan Ople, humaharap sa inyo, anak ng isang dakilang Pilipino, si Senador Blas F. Ople, isa sa mga naglikha ng overseas employment, isa sa mga naging ama ng labor code, isa sa mga nagpanukala ng edukasyon na dapat tumanggap ng pinakamalaking budget sa ating saligang batas. Mamarapatin ko na lang po na sabihin sa inyo ang isang dasal panalangin ng anak ni Ka Blas. Sa darating po na halalan, 12 po ang inyong pagpipilian. Sana po may isang puwang doon para sa tinig ng mga manggagawa, tinig ng mga OFWs. Nais ko pong tumulong
lalong-lalo na sa mga OFWs na hindi makauwi. Kung ako po ay papalarin sa tulong ng bawat isang Ilonggo na nandito ngayon, sa tulong ng inyong mga boto at suporta sa buong ticket ng Nationalista Party, kung si Susan Ople po ay papalarin. Papauwiin natin yung mga naaabusong mga kababaihan sa Middle East. Tutulungan natin yung mga Pilipinong umuuwi, mas baon pa sa utang kesa nung sila'y umalis. At aayusin natin ang sistema ng pamahalaan, ang ating sariling ekonomiya, para ang ating mga manggagawang Pilipino hindi na kailangan pa 5 months lang ang kontrata. Hindi na kailangan pumanap ng recruiter, maski ano na lang pinapangako, makaalis lang sa ating bansa. Hindi na kinakailangan, may pamilya, watak-watak, ibang kontinento, iba, yung tatay, napakalayo, nasa disyerto ng Saudi, yung nanay, domestic helper sa Hong Kong, yung mga bata na uulila, naghahanap ng kalinga sa kapitbahay o sa tiyahin o sa lolo at lola. Sa pangwakas po, dahil malapit na po ako maubusan ng boses, nais ko lang pong sabihin na wala pong ibang may alam kung ano yung pinagdadaanan nyo, kundi yung mga tao na sanay tumitig sa totoong sitwasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Walang ibang tutulong sa kanyang kapwa, kundi yung mga tao din na kinikilala ang sitwasyon na umiiral dito sa ating bansa. Ang ticket po na Nationalista Party, kami ay nagpapakatotoo sa inyo. Hindi namin nililihim kung ano man yung pinagdaanan namin sa buhay. Si Senator Manny Villar, hindi na kailangan magbasa ng libro. Pinagdaanan na niya lahat ng dapat malaman ng isang magiging Pangulo ng Pilipinas. Ganon din si Senator Loren Legarda. At ganoon din ang aking mga kasamahan sa ticket ng Nationalista Party. Sana po, mga kaibigan, pakiusap ng isang anak ni Kablas. Tulungan niyo po kami para makatulong kami sa manggagawang Pilipino, makatulong kami sa mga mahirap, lalo na dito sa Panay, para kayo ay may pag-asang umunlad na buo ang pamilya, na may dignidad bilang mga manggagawa dito sa loob ng sarili nating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Iloilo. Mabuhay ang mga Ilonggo. Maraming salamat po.